Yes po mga kabayan, magandang tanghali po sa ating lahat. Papunta po tayo ngayon kay Ate Marie Chris dahil alamin ko kung ano po ang nangyayari doon sa check-up po mga kabayan. So titinan po natin kung ano po ang naging resulta. Hi! Morning! Kumusta? Morning! Sunday pala ngayon, no? Opo. O kundi nandiyan yung mga bata. Ma'am, andun na, nakaupo doon, naglalaro sila. Umalis na naman. Lumayas na naman. Kasi alam nila nandito ako. So, ayan po mga kabayan. Nandito tayo kay Ate Marie Chris. Buti hindi umulan ngayon, Ate Marie Chris, no? Umulan po sa Asinggan. Sa Asinggan. Wow, saan to galing tong ano? Po sa nagtrabahoan ng mga Oh, may atis. Ang atis mga kabayan, kahit dahon niya ay gamot, ilaga mo lang. Sakit ba sa sikmura? No, ano bang pwede dyan ang gamot sa atis? dito po. Dito ako. Yan. Saan na ba yun? Ako si Boss Kwan. Sakyan. Saan may pwede ka na, ate? Mirinda muna kayo. Saan? Buti nandito si Kuya. Diyan na sa Asinggan, Madam na Kwan. Na... Nagtrabaho? Uwan, Madam. O Diyan kundi na. uwian? Pa. Uwian siya o... Ha? Sabado uwi yung... Doon na ulit, Madam. Magbabarak sa may Kwan. Sa may... Asinggan. Alin? Siya. Ulit. Doon na ulit na naman titira. Uwi kada Sabado ng hapon. Nandyan na naman yung trabaho niya, kumbaga. Opo. Diyan sila magre-repair daw ng Kwan. Ng... Ano to? Eskwelaan. Pero, yung dating trabaho niya nga Sa Bulacan po. tapos na. Yan yung- Nalipat na naman dito. Opo, yan po yung next project Oh, nila. wow, buti ay tuloy-tuloy ang hindi na bakante. Pagkatapos sa Bulacan, dito na naman. At least medyo malapit, no? Medyo malapit yung yung Ako ka nga ba? trabaho. Kasi syempre mga kayo, malayo, no? Malayo. Tapos magagas pa po mga kabayan, Oh, Madam, kaya ko. no? Plus bukod doon ay pagod, biro mo. Ilang oras ang biyahe mo, kuya? Kulang pa sa oras doon. Ha? Asinggan, kulang din isang oras. Oh, imagine. Teka ka. Mas malapit-lapit kasi dito lang parte ng Pangasinan. Kada darating lang namin, Madam, galing kami doon. Saan? Doon sa Singgan, dinala yung mga ibang gamit niya. Tapos yung mga sirang gamit niya na nanggaling sa Bulacan, inuwi namin. Construction, pang-construction. Oh, anong sinakyan nyo sa Ayun po, yung tricycle. Buti na, nadapt na namin kayo pala. Babalik pa kayo? Hindi na po. Ay, hindi na. Bukas mag-start na si Kuya kasi Lunes. Yung Wibis pa po, ma'am. Umpisa doon. Nung nakaraang araw. Opo. Buti lang kahit papaano, Kuya, ay yung trabaho hindi mailap. Hindi mailap sa'yo dahil napakahirap na mabakante. Diba? Napakahirap na mabakante mabakante ka sa trabaho, sakit sa ulo. Mag-iisip ka kung saan na naman maghahanap, Opo. kung saan na naman makahanap ng trabaho, 'di ba? Alam mo 'yon. Kung saan-saan siya po napapadpad. Pagka ganitong linggo na taon na... Pero yung amo mo, 'yun pa din. Opo, ma'am. Oh, wow, ang galing ng amo mo, ha. Ang galing ng foreman mo, hindi nawawalan ng project sunod-sunod. Depende din kasi sa sipag ng foreman eh. May mga foreman na talagang ayaw din lang mabakante. Kaswerte din sa mga tauhan na masisipag. Hindi rin nawawalan ng trabaho, no, Kuya? Opo. Diba? Yung mga bata, walang pasok ngayon. Wala po, linggo. Linggo. Opo. Anong ulam natin?
Kuan madam, yung niluto ng asawa ko kaninang lechon yung yung paksi na saluyot. Wow, ang sarap niyan na. Opo. Natitikman ko yan. Nung nakaraan yan, ang ulam namin, paksiw na saluyot. Maraming saluyot dito, di ba? Lalo na may palayan kayo. Ako kumuha ng saluyot sa likod. Kain Oo. po muna kayo ah. Ang dami-daming saluyot ngayon. Nag-uusbungan ang Opo, ang dami. saluyot sa palayan o kahit saan-saan. Kuhanan kita mamaya madam No, kung no, no. gusto mo. Ang dami. Saluyot, Ampalaya. ligaw na ampalaya. Yan ang ting-usbong pag ganito ang mga kabayan, kapag ganito ang panahon na tag-ulan, no, ay talagang masarap sa sa mga gulay-gulay, kumbaga. Hindi nauubusan basta masipag ka lang at gagawa ka ng paraan. Ay nako, hindi ka maubusan ng ulam. 'Di ba, kuya? Opo, ma'am. So lingguhan pa rin ang uwi. Opo. Pag naman, araw-araw uwi, ilang oras 'yon? Nasa 45 minutes ang biyahe. Halos isang oras din. Paano kung traffic pa, no? May huli pa madam. May huli pa. And then doon na lang kasi takaw oras, sayang oras mo sa biyahe, pagod, plus gasolina pa. Wala na. Yung kinita mo araw-araw, napunta na lang doon sa gasolina at saka yung pagod mo pa. Okay, sige. So, nandito tayo ngayon mga kabayan kasi i-update ko lang yung sponsors ni Ate Marie Chris. Maraming salamat po sa walang sawang suporta sa aking munting adikain po mga kabayan. Gaya na nga po ng sinabi ko, pagdating sa medication mga kabayan, no, or yung sa mga recipient natin na may sakit ay laylo muna ako. Kasi grabe talaga, nadanasan namin mga kabayan. Buti ngayon, si Ate Marie Chris, kahit paano, ay marunong naman, kahit hindi ko na i-guide, kahit hindi na ako sasama, ay kabisado naman niya, alam niya. So, less yung stress mga kabayan. Kasi mag-a-update na lang ako sa kanya or mag-a-update siya sa akin. So, ganyan na lang po ang nangyayari ngayon. Pero yung ikaw ang sasama, i-guide mo pa lahat mga kabayan, and din ang ending ay mag-back out. Ay, Diyos ko. Natiis mo yung pagod, natiis mo yung puyat, yung gutom, tiniis mo lahat. And then kung kailan na pinakahuling procedure, mga kabayan, pinakahuling kabanata, no, biglang mag-back out, biglang hindi mo na alam kung anong gagawin. 'Di ba? Kasi wala na eh. Wala ka na talaga sa sa lahat ng ginawa mo, hindi mo na alam kung anong gagawin mo. Syempre, hindi lang pagod, puyat, gutom, yung expenses mo pa nga eh. 'Di ba? And then yung inasahan ng mga sponsors na magamot o gagaling, pero back out pala, hindi pala matuloy. Ang dami nang nasayang. Kaya sana ito kay Ate Marie Chris ay magtuloy-tuloy po mga kabayan. No? Kasi binalik ko na naman ngayon ang pagtulong sa may sakit. Depende, no, sa tao at depende kung kakayanin ng budget. No? Kasi hindi biro ang magpapagamot ay talagang sa expenses pa lang ay bongacious na. Plus, depende pa kung anong klaseng sakit na gagamutin natin. Okay? So, yes, maraming salamat po sa ating mapagmahal and very generous sponsors para dito sa gamutan ni Ate Marie Chris. Maraming salamat, Ma'am Preciosa Olipino from New York, USA. 28,701.85. Ma'am Jennifer Paraiso Igli from Moyoc, North Carolina, USA. 13,170.87. Ma'am Marie from Washington, 12,038.76. Ma'am Nonila Sardi, 1,000. From silent sponsor, 3,000. Sir Wilfredo Thomas and Ma'am Arlene Diza Thomas from Honolulu, Hawaii, 12,000. Norma's Kitchenette, please, bisitahin, supportahan po natin.
Norma's Kitchenette, 2,000. Nanay Paz Zamutsari, please bisita and suportahan po natin. 2,000. At another from silent sponsor, 2,500. So, hindi ko na-compute ito mga kabayan. Yung aming kailangan po ay 90,000, no? Pero dahil si Ate Marie Chris ay 4 piece, so makakalis po kami mga kabayan kahit papaano, no, magiging more or less 50,000 ang magagastos namin. So titingnan nga natin mga kabayan kung nakamagkano tayo ngayon. Sa ngayon po mga kabayan na yung nagpaabot ng tulong dito kay Ate Marquez, 28,701.85 plus 13,170.87 plus 12,038 76 plus 1,000 plus 3,000 plus 12,000 plus 2,000 plus 2,000 plus 2,500. So, nasa more or less 76,000, no, 411.48 po mga kabayan ang nalikom po natin. Gaya ng sinabi ko po mga kabayan ay yung malilikom po natin hindi lamang po doon sa isang gastusan na shockwave, no, ay isang procedure pa lang po yung mga kabayan. Kumbaga, first operation pa lang po yung mga kabayan, no? Kumbaga, dapat merong shockwave tapos major operation or dalawang major operation mga kabayan. Kaya lang binigyan nga ng choices si Ate Marie Chris at pag-uusapan natin yan mamaya, no? Kaya dalawang operasyon si Ate Marie Chris para totaling magamot natin siya at mabigyan ng bagong pag-asa ang buhay ni Ate Marie Chris. Kaya maraming salamat sa paghiyakap muli, no, na hindi lang si Princess, ang kanyang kapatid, ang nabigyan ng tulong o biyaya o pag-asa, pati si Ate Marie Chris po mga kabayan, na kahit papaano ay sabi ko nga, i-proceed muna natin yung unang problema. Huwag muna natin problemahin yung pangalawang haharapin natin. Unahin muna natin ito and then after, balik tayo or i-update natin kung ano pa ang mga kasunod na gagawin na operasyon para kay Ate Marie Chris doon sa kidney niya. So, ganun po ang gagawin natin mga kabayan. Pero sa ngayon, so far so good, yung ating naliko mga kabayan, gaya na sinabi ko, kung magkano ang matitira doon sa unang operasyon or sa shockwave po mga kabayan, lahat ng sobra ay mapupunta na naman doon sa pangalawang gagawin po mga kabayan para kahit papaano kung magkano yung magiging sobra. So, konti na lang yung ating pupunan, no? Konti na lang yung idagdag natin, konti na lang yung problema natin, konti na lang yung gawa natin ng paraan para ma-proceed naman natin yung pangalawang operasyon. So, ganun po ang gagawin natin. O, Ate Marie Chris, yung ating panawagan, no, agad-agad ay nag-response yung ating mga mapagmahal and very generous sponsors na agad hindi tayo na pinakinggan kaagad yung ating dalangin, yung kahilingan natin na matulungan tayo, Ate Marie Chris. Ano ngayon sa pakiramdam mo ang pagbalik ko dito na inaalala nyo dati, hindi nyo nakayanan, pero ito narinig mo ngayon at sinabi
ko harap-harapan, no, at narinig mo naman kung magkano na ang nalikom natin. Ano sa pakiramdam mo ngayon, Ate Marie Chris, na 101% meron na tayong nalikom para doon sa problema? Sa step 1 muna tayo na gawa natin kaagad, di ba? Yung panawagan lang natin is 50,000 pero sumobra, naging 70,000 plus. So pasok na pasok yung ating unang panawagan para doon sa Shockwave muna. Nangangailangan ng 50,000 pero hinigitan ng ating mga sponsors. Ano nga yung pakiramdam mo, Ate Marie Chris? Madam, sobrang saya po. Hindi po ako makapaniwala na may tutulong talaga sa akin. Akala ko, madam, talagang wala na akong pag-asa pa. Talagang, madam, sobrang saya namin, buong pamilya, na may tutulong pa sa amin na hindi pa ako mawawala sa kanila. Akala po namin talagang wala na akong pag-asang gumaling kasi 50,000 talaga, madam, hindi talaga namin kaya. Wala kami mapaghahanapan. Kahit saan kami pumunta, madam, siyempre, ang mga tao naman dito, mga kamag-anak ko, katulad rin naming kapos din talaga kung hindi sila sa bukid. Wala na rin silang kakainin, madam. Kaya sobra po akong nagpapasalamat sa inyo sa napakabusilap niyo pong puso na tumulong sa akin. Hindi ko po makakalimutan ito habang ako po yung nabubuhay. Saka salamat po sa inyo kasi binigyan niyo ako ng bagong pag-asang mabigyan ng bagong buhay. Kayo po magiging dahilan kung bakit makakasama ko pa ang pamilya ko. Talagang hindi na ako umaasa, madam, na may tutulong talaga sa akin kasi talagang hindi namin kaya yung Ganong halaga. ganong kalaking pera, madam. Kasi alam niyo naman kung hindi kami pupunta sa bukid, madam, construction yung asawa ko, kung hindi po kami kakayod, talagang wala na. Kaya salamat po sa inyo. Buong puso ko pong tatanawing malaking utang na loob ito sa inyong lahat. Lalong-lalo na po sa iyo, madam. Ikaw po ang naging daan para mabigyan ako ng pangalawang pag-asa, pangalawang buhay na makasama ko pang mga anak ko. Kasi, madam, talagang gusto ko pang mabuhay para sa mga anak ko kasi ang hirap na walang nanay talaga na talaga, madam. Lumaki yung mga anak mo walang magagay talaga, madam. Kung alam niyo lang po sana, ang hirap. Kung alam niyo lang po sana, ang buong kwento ng buhay ko. Talagang hindi niyo po siguro kakayanin kung kayo ang nasa sitwasyon ko, madam. Kaya salamat po. May tutulong na po sa akin na magamot. Kaya utang na loob ko po sa inyo lahat, madam. Utang ko sa inyo lahat na tutulong sa akin. Kasi ikaw ang madam, nagbigay sa akin ng bagong pag-asa. Mas makakasama ko pa po ang pamilya ko. Maigagad ko pa po sila, lalo na yung mga anak ko, madam. Mas makakasama ko pa sila ng mas mahabang panahon. Kaya, madam, habang nabubuhay ako, tatanawin kong napakalaking utang na loob sa inyo ito, madam. Sana po bigyan pa po kayo ng Panginoon ng masiglang pangangatawan. Sana po hindi kayo magkakasakit para po mas marami kayong matulungan kagaya kong ikaw sa buhay. At sa mga sponsor po, lagi po kayong mag-iingat palagi dyan. Alam ko po na kahit hindi nyo ko kahit na hindi nyo ako kamag-anak, ninais nyo pa rin pong tulungan ako. Salamat po sa napakabusilak ninyong puso. Kagaya po kayo ni madam na napakabusilak ng puso sa pagmamahal sa mga taong nangangailangan talaga. Alam ng Panginoon po na talagang walang-wala kami, madam. Kaya salamat. Salamat sa iyo. Hindi ko po makakalimutan ito. Tatanawin ko pong malaking utang na loob talaga ang pangalawang buhay na ibibigay niyo sa akin. Hayaan niyo po, pinapangako ko sa inyo.
Kung ako man po ang magkaroon at may nangangailangan din, tutulong at tutulong po ako. Salamat po. Ano na pag-uusapan nyo, Ate Marie Chris, ni Kuya, ni Mister mo, na may pag-asa, may liwanag sa problema na ang tagal na panahon, pero nabigyan ngayon ng kasagutan, Ate Marie Chris. Hindi pa man natin na umpisahan yung operasyon mo, pero at least may liwanag na kasi ang nagiging malaking sagabal kung bakit hanggang ngayon or umabot ng matagal na panahon na hindi nagawa dahil sa malaking sagabal na walang pera o kapo sa pera. Ano pong napag-usapan niyo? Huwag madam, sabi niya, magtiwala lang tayo sa Panginoon, sabi niya, kakayanin natin ito, sabi po niya sa akin. Habang nabubuhay tayo, habang buhay ang tao, sabi niya sa akin, madam, may pag-asa. Kaya magtiwala ka lang, sabi po niya. Kung wala man na, sabi niya, pag-iigihan nating makaipon ng pampagamot mo, sabi niya po sa akin, madam, para magawa ka ng laser o shockwave na sinasabi ng doktor, sabi po sa akin, madam. Kaya sabi niya sa akin, magtiwala ka lang, sabi niya. Darating din yung panahon na makakaipon tayo, mabubutin natin yung ganyang halaga, sabi niya, madam, sa akin. Pero sa akin naman, madam, syempre, magbubukid lang kami, construction. Nagagamit po yung sweldo niya, lalo na po sa pag-aaral ng anak namin. Yung mga pagkain din namin, baon niya, ganun po. Kaya sobrang hirap po. Kaya nagpapasalamat ako na dumating kayo sa akin. Dumating kayo sa amin na kayo yung magiging daan o tulay na mabigyan po ako ng pangangalawang buhay. Kaya salamat po, ma'am. Hindi ko po talaga makakalimutan to. Punso, tignan mo anak ko Tama tanunupan. Kuya Junior, ano ngayon ang pakiramdam mo na meron na tayong naipon na hindi mo na problemahin? Lalo ka na, syempre, nag-iisip ka kung saan hahanap o saan kukuha ng pera para sa operasyon o gamutan ng asawa mo. Pero ngayon, na sulbad natin o nagawa natin ng paraan, no, na meron na tayong nalikom na sapat at sobra-sobra pa para doon sa unang step gagawin natin sa operasyon ni Ate Marie Chris. Ano ngayon ang naiisip mo at ano ngayon ang pakiramdam ng puso mo, Kuya Junior? Masaya na po po. Meron na pong sponsor na tumutulong sa amin. At maraming salamat po sa kanilang lahat.